Grabe kung makabira si Martires kay Rimulya. Pero may tinanong sa kanya, ayun, walang maalala. Ha? Natulala, hindi alam kung anong isasagot niya. Shout out Romeo Gonzales. Shout out Kabunyog Gianna Calonia. Hmm? Ngayon lang yan mga kabunyog, hindi ito luma. Bago na naman na pangyayari. In-interview siya sa Billionaire News Channel. Hmm? Kasabay niya yata si dating Senate President Drilon. Grabe. Ha? Kung makalastada siya kay Rimulya. Oh, ito yung sabi niya kay Rimulya. Mga kabunyog. Ayan, ano ko sa inyo. Ayan, ito yung sabi niya. Ayan, ito. Ito yung sabi sabi niya, I would advise Rimulya, Ombudsman Rimulya, if you are listening, you work, stop conducting press conferences almost every day. Biro mo, hindi mo alam anong proseso sa isang kaso, kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman. Huh? October 27, 2025 yan, tingnan nyo mga kabunyo. Ha? October 2027 niya yan, sinabi kahapon. Ha? Ano yan Di ba matindi kung makapagsalita? Di ba matindi naman yung sinabi niya tungkol kay Boying Rimulya? And makikita mo na makikita mo na siya, talagang napipiko na kay Rimulya. No? Tingnan nyo kung anong pagkakasabi niya. Tingnan nyo, mga kabunyog, mga kabayan. Di ba ang tindi? Hi, Polo Carpio. Salamat sa pag-send ng donations. Ayan, Yan ang sinabi niya. I would advise Ombudsman Rimulya, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Kumbaga, kinukomentaryuhan niya na si Boying Rimulya daw, parang ang sinasabi niya, hindi nagtatrabaho si Boying Rimulya. Na si Boying Rimulya, bilang bagong ombudsman, wala nang ginawa kundi mag-press con. Yun ang inaano niya eh. Sinabi niya yan, October 27, kahapon lang. Tapos sabi niya, pero mo, hindi mo alam anong proseso sa isang kaso? Ang tinutukoy niya dyan, yung ginawa niyang reversal ng order ni Morales kay Villanueva. Ay di ba yung dating ombudsman si Conchita Carpio Morales, dinismisa na si Villanueva. 2016 'yon. Ay yung pala nung 2019, July 31, naglabas pala siya ng order itong si Martires na ni-reverse niya yung desisyon. Yung dismissal order ni Morales, ni-reverse niya. Kaya lang hindi niya pinablis. So hindi nalaman ng publiko. O ngayon, ang ibig niyang sabihin, biro mo, hindi mo alam anong proseso sa isang kaso. So malalaman ba naman ni Boying Rimulya yon kung hindi niya naman, kung hindi niya pa nga nilabas ni Boying Rimulya yung issue. Ang gagawin sana ni Boying Rimulya, susulatan na ang Senado. Sinabi naman ni Boying Rimulya sa press con noong October 23, sabi niya, pinapahanda ko na ang sulat para sa Senate President. Hihilingin ko na i-implement yung dismissal order ni Senador Villanueva, i-implement ng bagong Senate President si Soto. Kaya lang, nung nagsabi ng ganun si Rimulya, biglang lumabas naman itong si Martires. Yan na siya nagsabi na dinismiss niya na raw yung kaso na yan. Ni-reverse niya na daw yan. Paano naman malalaman ni Rimulya yon kung nakatago yun? Siyempre, ang iniisip ni Rimulya at ng mga kasamahan niya sa ombudsman na nandun pa rin yung order. Siyempre, hindi niya iniisip na na-reverse na yan. Kasi sa ganyang napaka-importanting kaso, dapat nalaman yan ng ombudsman ng mga kasamahan sa ombudsman. Parang ikaw lang yata Martires nakakaalam yan eh. Anyway mga kabunyog, mga kababayan, yan yung sinasabi ko na kung makabira si Martires kay Rimulya, akala mo ang galing-galing niya.
Oh, sabi niya, itigil na daw ni Rimulya yung araw-araw na nagpe-press con. Biro mo, hindi mo alam anong proseso sa isang kaso, kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman. Tawagin niyang tanga yung ombudsman. Ang yabang. Sobrang yabang nito ni Martires. Kaya lang, tingnan niyo ito. Nung tinanong siya ganito, tinanong din siya, tinanong siya, siyempre former ombudsman siya. Tinanong siya kung ano ba ang dahilan kasi ba't hindi niya pinablis. Alam niyo kung anong sagot ni Martires? Wala. Hindi niya na daw maalala. Ito, tingnan niyo to. Anong sabi? Martires can't recall why 2019 decision on Villanueva was not published. Imaginin mo yan. Ang yabang-yabang mong tinawag mong tanga si Rimulya. Tinawag mong tanga si Rimulya tapos nung tinanong ka kung anong dahilan, bakit hindi mo pinablis o pinaalam sa publiko nang ni-reverse mo yung dismissal kay Villanueva. Ang sagot niya, he cannot recall. He can no longer recall why the 2019 decision on Villanueva was not published. Imagine mo yan. Nakakahiya ka pala eh. Imagine niyo yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang dami mong dada, ang dami mong ang dami mong patutsada kay Rimulya na kinukomentaryuhan niya na panay daw press con. Ay ikaw nung tinanong ka bakit hindi mo pinablis, wala kang maalala. Martires can't recall why 2019 decision on Villanueva was not published. Ang tindi mong makakomentaryo kay Rimulya. Si Rimulya, kaya nagpipress con kasi hindi niya kinakahiya ang desisyon niya. Kung ginagawa niya bilang ombudsman ay tama. Kaya proud siyang ibalita sa taong bayan ang mga ginagawa niya. Yung ginagawa niya ay talagang trabaho ng tanod bayan. Pero ikaw, Martires, tinanong ka, anong dahilan bakit hindi mo na-publish? Ang sagot niya, hindi niya na rin daw maalala eh. Ikumpara nyo ito, ito yung eksaktong pagkakasabi niya. Ito yung eksaktong pagkakasabi niya. Ayan, ito. Sabi dito, Martires, sa desisyon sa kaso ni Villanueva, sabi niya, di ko maalala kung bakit hindi na-publish. Sabi niya, hindi ko maalala, sa tagal ng panahon, hindi ko maalala ang rason ba't hindi na-publish yan. Maybe because I was also overwhelmed with cases. Ay, ang yabang niya. Imagine niyo, ganyan ang sagot niya. Ganyan yung sagot niya. Di ko maalala bakit hindi na-publish. Hindi ko maalala eh. Sa tagal ng panahon, hindi ko maalala ba't hindi na-publish yan. Maybe because I was also overwhelmed with cases. Ang lakas-lakas mo ang tindi mo makabira kay Rimulya, tawagin mong tanga na wala nang ginawa kundi mag-press con. Hindi daw alam kung ano ang trabaho ng ombudsman. Tapos nung ikaw yung tinanong, ang sagot mo, hindi mo na maalala. Ibig sabihin, hindi mo kayang idepensa talaga yung ginawa mo. Kaya yan ang mga laman ng mga balita ngayon, mga kabunyog. Martires can't recall why 2019 decision on Villanueva was not published. Nakakahiya. Alam nyo, grabe itong ombudsman na ito ni Duterte. 7 years na namayagpag yan Ikumpara mo yung sinabi niya kanina, I would advise Ombudsman Rimulya, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Biro mo, hindi mo alam anong proseso sa isang kaso. Kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman. Ayan. Sino ngayon ang tanga? Kahit yung ginawa niya, hindi niya hindi niya madepensahan eh. Bakit? Kasi talagang napakagarapal ng ginawa niya. Hindi niya na raw maalala. Pero yan ang yabang pa kanina. Pinapanood ko yung buong interview niya na yan eh.
pinapanood ko, grabe. Hmm? Ano siya? Mayabang. Pero ang ano niya na, yung mga DDS ngayon, ang laman ng kanilang mga pinagtatanggol nila si Martires. Sabi ng mga DDS, ang galing-galing nga ni Martires bilang ombudsman. Galing yan sa Samar, galing sa mahirap na pamilya. Tapos naging RTC judge. Naging justice ng Court of Appeals. Court of Appeals ba o Sandigan Bayan? Matagal daw Sandigan Bayan yata. Tapos naging Associate Justice ng Korte Suprema. Tapos naging ombudsman. Tapos sabi, ikaw Rimulya, ano naman ang background mo? Politiko ka naman wala ka namang karanasan sa judiciary. Totoo naman yan. Totoo naman, hindi naman dumaan sa judiciary si Rimulya. Pero hindi naman ganun yung requirement para sa ombudsman Hindi naman kailangan hindi naman requirement na galing ka sa judiciary. Ang kailangan lang naman ang at least 10 years ng practice sa law. Ngayon, yan ang pinagmamalaki ng mga DDS. Pinagmamalaki nila yung ganyang ombudsman. Tuloy nakakahiya yung nakakahiya yung nito. Kaharap niya pa naman si Drilon doon sa interview. Wala. At saka si Lasierda, yung dating spokesperson ni Pinoy, kaharap niya doon sa sa press con. Tapos may kantsaw pa siya kay Senador Kiko Pangilinan. Nag-report ng SALN si Kiko Pangilinan, 24 million yata yung net worth. Ay sabi ni Martires, ay dapat kasi yung SALN mo, ang nag-report na lang si Sharon Cuneta Imagine niyo, bastos din itong si Martires ang yabang din Kung makapatutsada, matindi. Ganun yung sabi niya kay dapat daw kasi si Kiko Pangilinan ang nag-report na lang ng SALN si Sharon Cuneta. Ay di ba kasi sabi ni Senador Kiko Pangilinan, ang dapat masampulan ng paglalabas ng SALN si Martires. Unahin na si Martires na i-require ilabas yung SALN niya para makita yung kanyang paglaki ng kanyang net worth mula nung Associate Justice siya ng Korte Suprema hanggang sa matapos siya bilang ombudsman. Kaya 26 million ba Erwin Varela? Yun na nga di ba? Ang patutsyada niya kay Kiko Pangilinan, dapat daw ang gumawa na lang ng SALN ang nag-report na lang daw ng net ng assets, liabilities and net worth ay si Sharon Cuneta. Matindi rin itong patutsada. Tapos yun nga, yung binasa natin kanina, patutsada niya naman kay Rimulya. Tumigil na daw sa mga press con. Siya daw kasi, hindi siya yung ombudsman na tipong press con ng press con. Hindi daw siya sanay sa hindi daw siya ganon. Kasi dapat daw ang ombudsman hindi daw pinapaalam sa publiko ang kanyang mga desisyon at ginagawa kasi baka daw mabukulan. Yun pa nga pala. Pagkakasabi niya, dapat ang ombudsman hindi linalabas sa publiko ang mga desisyon at ginagawa kasi mabubukulan. Ang ombudsman na may ginagawa at tama ang ginagawa, hindi natatakot ilabas sa publiko ang kanyang ginagawa, mga desisyon kasi alam niya na tama ang kanyang ginagawa, pinoprotektahan niya ang bayan at ginagawa niya ang trabaho niya bilang tanod bayan. O ikaw, hindi ka nagpe-press con, sabi mo, tapos hindi ka kamo naglalabas ng desisyon, tinatago mo tulad yang ganyan kay Villanueva. O ngayon, di ikaw ang nabukulan, tapos piko na siya. Bakit daw grabe ang kritiko sa kanya? Mga dilawan daw siguro yan o kaya mga bayad pa. Ngayon, sinong nabubukulan? Ay di ba ikaw, Martires? Ikaw yung nabubukulan ngayon Araw-araw, ilang araw na, ikaw yung topic ng mga tao Sa social media, sa mainstream media. Pinagtatanggol niya pa yung pinagtatanggol niya pa yung kanyang mga na siya daw kasi bilang ombudsman. Ayaw niya daw mabukulan.
Kaya hindi niya raw linalabas ang kanyang mga desisyon, baka mabukulan pa. O ngayon, sinong nabukulan? O di ba ikaw? Tindi nito ni Martires eh. Kaya kahit ano na eh, ilang araw na ayaw ko na sanang pag-usapan, kaya lang ngayon lang yun kasi yung itong kasing kinikwento ko sa inyo, ngayon lang yan. Ha? Ngayon lang yan. Oh. Kahapon ito yung kanyang sinabi na ano daw, wag nang magpapa-interview si Rimulya. Ha? Kasi daw, ano yan eh, minsan nagmumukha daw tanga yung ombudsman. Tapos ito na ngayon yung sinabi niya. Yeah? Ngayon lang ito eh. Ngayon lang. Hindi niya maalala. Yan, 28 October. Kaya, pasensya na kung natapi ko na naman si si Martires. Ngayon lang kasi niya sinabi yan eh. Ah, actually, ituloy mo na. Ombudsman Boyeng Rimulya, ituloy mo na. Ano yan? Maganda nito, paimbestigahan. Yung Senado, imbestigahan din ito. Kung ganyan ang mga rason ni hindi, ang sabi pa nga pala nito ni Martires, wala naman daw sa konstitusyon na bawat desisyon ay kailangang ilabas. If circumstances warrant daw. Hindi naman daw nakalagay sa konstitusyon at sa batas na dapat pinapublish ang mga desisyon. Oo nga, wala sa batas. Oo nga, wala sa konstitusyon. Pero kung ikaw ay matino na tanod bayan, alam mo na yung desisyon mo na yun ay napaka-importante. Kasi senador yan, dating congressman. Alam ng buong bayan o ng publiko na yan ay dinismiss ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ngayon, kung ni-reverse mo yan, publikasyon mong ipaalam sa taong bayan. Wala eh. Kaya lang, protector ka ng mga korap. Protector ka. Sa halip na maging protector ka ng bayan, protector of the people. Protector dapat ng ari-arian ng bayan. Protector ng kabangbayan. Hindi, ang ginawa mo bilang ombudsman sa 7 taon mo, Martires, pagprotekta sa mga korap, prinotektahan mo ang mga politiko. Binawal mo yung access sa mga SALENS. Rinistrict mo yung access sa mga SALENS. Para kanino yon? Para sa mga politiko. Ang daming dapat ikaso kay Duterte, kay Bongo, sa mga galamay niya. Wala kang kinaso. Kinasuhan mo yung mga mabababa. Yung mga pero si Duterte at saka si Bongo, saka yung iba pa, wala. Sinong prinotektahan mo? Yung mga mga korap. Tapos diyan kay Villanueva. Kanino ka ba? Kay Villanueva ka panig o sa bayan? Ang ombudsman dapat galit siya sa tiwali. Galit siya sa ngayon, anong ginawa mo diyan kay Anong ginawa mo diyan kay Villanueva? Ni-reverse mo. Hindi mo nga pinaliwanag bakit mo ni-reverse. Kaya nga si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales hindi talaga matunawan. Nung in-interview ni Karen Davila nung isang araw, naungkat yan ni Conchita Carpio Morales. Sabi ni Conchita Carpio Morales, ang problema kasi sa atin sa Pilipinas, may mga decisions tungkol halimbawa sa pagpanagot sa mga korap. Pero hindi naman ini-implement. Ang tinutukoy ni Conchita Carpio Morales, yung desisyon niya nga kay Villanueva noong 2016 na i-dismiss ito, hindi in-implement ng Senado. Kaya nung tinanong si Rimulya ng media, ano bang anong plano niya doon kay Villanueva na order ni dating Ombudsman Martires ni Morales. Sabi niya, ipapatupad ko 'yan. Susulatan ko ang Senate President. 'Yun ang sabi ni Rimulya. Ay hindi niya alam, ni-reverse na pala. Bakit hindi niya alam? Kasi patago, sikreto, napaka-high profile na kaso, hindi tinago mo sa publiko. Tapos ngayon tinatanong ka, ang sagot mo, hindi ko na maalala kung bakit hindi yan na-publish. Tapos ngayon, lilikturahan mo si Boyeng Rimulya.
Lilikturahan mo? Ikaw yung nakakahiya bilang ombudsman. Kaya itong mga nangyayari ngayon sa bayan natin na sobrang lalong naging tiwali ang mga opisyal at mga politiko, ay mayroon ka diyang kontribusyon. Yung mga patakaran mong pinatupad, Martires, ay malaki ang naging kontribusyon diyan. Kaya anong-ano mo, akala mo maganda yung ginawa mo bilang ombudsman? Kinakahiya ng taong bayan yung 7 taon mo. Kung may prinotektahan ka man, sila Duterte yun at ang mga galamay niya. Kaya imagine niyo, sasabihin niya, proud daw siya kay Digong. Bakit? Kasi hindi man lang daw siya tinawagan ni Digong para may ipakiusap na ganito, gawin mo to or wag mo tong gagawin. Hindi. Proud daw siya kay Digong. Kasi kahit inappoint daw siya ni Digong, hindi daw man lang ito nakialam sa pagpapatakbo niya ng ombudsman. Wala man lang daw itong pinakiusap sa kanya. Wala na talagang ipapakiusap sa'yo kasi ang ginagawa mo naman yung mga gusto ni Digong. Bakit naman siya tatawag pa sa'yo? Bakit naman? Nakita niya naman ang tindi nga ng ginawa mo eh. Sobra talaga yung pagpabor mo sa kanila, pagprotekta sa kanila. O bakit ka patatawag? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.